Nakuha na ng Philippine Coast Guard ang isang hininalaang underwater military drone na pininiwalaang galing sa bansang China matapos mabawi ito ng mga lokal na mga mangingisda sa Linapakan sa Palawan sa pinakahuling hininalang kaso ng hindi autorisadong marine research o military underwater drone sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang 12-foot device ay natuklasan noong linggo ng mga mangingisda mula sa Sitio Tapik, Barangay New Kalaylayan sa routine fishing operation malapit sa Barangon Island sa Palawan. Kalaunan ay turnover ito ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na dinala sa Philippine Coast Guard Station, Linapakan para sa technical examination at investigasyon sa mga national security agencies. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, noong Martes ang initial na inspection ay nagpakita na ang mga kagamitan ay may Conductivity Temperature Dip o CTD sensor na may Chinese markings at nakita ang serial number CTD 200903334. Ang naging saad ni J. Tariela, it is mounted on a rugged metal frame, typical of components in autonomous underwater vehicles, commonly known as underwater drones, and possible as a military drone as well. Ang probe na karaniwang ginagamit sa mga oceanography na survey ay sumusukat sa alat, temperatura at lalim ng isang karagatan. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang mga datos na ito ay mahalaga para sa seafloor mapping at underwater surveillance. Ang aparato ay may mga palatandaan din na matagal nang nakababa dito sa karagatan. At meron din itong markings na parang semi-military drone na parang nagkukunwari na isang research drone lamang. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronihel Gaban na binibigyan diin ng insidenteng ito ang pangangailangan para sa patuloy na kamalayan ng komunidad at isang diskarte sa buong bansa upang hadlangan ang mga hindi autorisadong aktibidad sa ating mga katubigan tulad na lamang ng Pilipinas. Pinuri niya ang mga mangingisda sa pag-uulat ng hanap at sinabing ang Coast Guard ay mananatiling maingat sa pangangalaga sa ating maritime domain at pagprotekta sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang pagbawi ng Palawan sa nasabing underwater drone ay nagdaragdag sa isang serye na makatulad na kaso mula noong 2022 kung kailan hindi bababa sa 5 autonomous underwater na sasakyan ang na-recover sa Ilocos Norte, Zambales, Cagayan, Misamis Oriental at Masbate. Sinabi ni Tariela na ang mga nakaraang pagsusuri sa forensic ay nag-uugnay sa ilan sa mga device sa mga Chinese defense contractor na may ilang unit ng tagpuan nilagyan ng China Telecom SIM card, mga naka-encrypt na sistema ng komunikasyon at mga satellite receivers na konektado sa mga kumpanyang nakabase sa Beijing. Ang pinakahuling device na ito na na-recover ng Pilipinas mula sa China ay sasailalim sa forensic test para matunton ang pagkakilala nito kung sa mga research lab ito ng China nanggaling o sa isang military na nasabing bansa at matukoy ang mga posibleng implikasyon sa seguridad ng ating bansa. Hinimok ng Philippine Coast Guard ang publiko na agad na iulat ang mga kahinahinalang mga bagay na makikita sa ating mga karagatan na pinakamalapit sa istasyon ng Coast Guard. Samantala, pagkatapos ng 67 years sa serbisyo, sa Royal Thai Navy na mahinga na sa serbisyo ang HTMS Pinclaw, isang Cannon-class destroyer escort noong October 1, 2025. 4 pang mga barko ang nadikomisyon kasama ang HTMS Pinclaw na kinabibilangan ng Yog 5 class coastal tanker na HTMS Samoy na nasa serbisyo sa Royal Thai Navy mula pa noong 1947. Ang Chonburi class fast attack craft na HTMS Pocket sa serbisyo mula pa noong 1983 at ang boy tender na HTMS Soria sa serbisyo mula pa noong 1979. Ang HTMS Pinclaw ay sister ship ng ating Philippine Navy na BRP Dato Kaladyaw PS-76, BRP Dato Sikatuna at BRP Rahaw Mabon PF-11 ng Philippine Navy na lahat ay nagretiro na sa serbisyo. Samantala, ang HTMS Samoy ay sister ship ng sariling RPS Lake Mainit ng Philippine Navy, BRP Lake Nauhan, YO-43, BRP Lake Taal na lahat ay nagretiro na ilang taon na ang nakakaraan at ang aktibong BRP Lake Boy AF-78 na maaaring magretiro na rin sa serbisyo sa lalong madaling panahon.